siya'y salubungin. Muli po magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Narito na po tayo sa ating programang Walang Hanggang Pabalita. Ito po ay Sunday edition. Ngayon po ay June 21 sa taong 2020. Sa pasimula po ng ating pag-aaral o sa ating programa ngayong umaga, tayo po ay pangunahan ni Brother Ed Ordaliza sa panalangin. Ama po namin banal na riyan sa taas ng mga langit, maraming salamat po sa umaga ito na inyo pong ibinigay sa amin, bagong pag-asa, bagong hamon sa buhay, bagong gawain na aming gagampanin mula sa inyo, Panginoon, ang tugunin ang inyong panawagan na ipangaral ang pabalita sa buong sanlibutan. Lord, sa oras nito, nandito po ang walang hanggang pabalita. Kami po ngayon, Panginoon, ay magpapagamit sa inyo, Panginoon. Sa gawain ito, marami nawa ang makinabang sa salitang ito, sa kapahayagan ito, Panginoon, ng kaligtasan. At nawa, Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga kaibigan na makikinig ngayon. Nawa po ay kanilang makamtan ang kapayapaan at kalayaan mula sa panakop ng kasalanan at magkaroon ng kaligtasan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa bayan ng Taytay. At siyempre po sa iba't ibang dako din po ng Pilipinas, sa bawat pulo at mga bayan at mga syudad at mga sityo at mga kasulok-sulukan ng Pilipinas at higit sa lahat. Sa bawat panig po ng mundo na nakikinig at mga makikinig pa sa replay nito, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, anumang oras ng pakikinig ay kayo po ay aming binabati na mabuhay po tayong lahat sa umaga ito sa ating pong panahon upang pakinggan ang ating program ngayon mula alas 8 hanggang alas 10. Sa pagpatuloy mga kaibigan ay atin munang tunghayan na isang devotional na ito po ay gagampanan ni Brother Dodon Labisto. Okay, salamat Brother Ed. At muli po ay magandang oras ng panonood sa ating lahat, sa ating mga kaibigan nanonood sa atin ngayong umagang ito. Mga kaibigan, ay minsan po ay naranasan natin na sasabihin natin na I'm just an ordinary people. Minsan po ay sasabihin natin na tayo ay isang karaniwang tao lamang at hindi kilala sa ating pamamayan. Pero sa Biblia, na ibig sabihin ay itong si Andrew ay nakikilala lamang siya sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Pedro. Kung mapansin po natin mga kaibigan, mayroon pong mga tala dito sa Biblia na kung paano ipinakilala si Andres o di kaya si Andrew. Ang una po ay mapansin natin sa aklat ng Juan. Ito po ang nakatala po rito in the book of John. May tatlo pong mga talata na nag-mention sa pangalan ni Andrew o ni Andres. Ang una ay sa John chapter 1, verses 40 to 42. Ganito po ang pagkasabi. At isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon. At sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay Kristo. 42. Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tinitingnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Kung mapapansin po natin mga kaibigan, itong si Andres o si Andrew, siya po ang unang nakakilala sa Panginoon kay Jesucristo. At matapos niya makilala si Kristo, ay kanyang dinala ang kanyang kapatid na si Pedro, si Simon Pedro. Pero kung mapansin natin mga kaibigan, hindi gaano kakilala rito si Andrew o si Andres. Kaya nga ipinakilala sa talatang ito kung ano ang description ni Andrew o ni Andres ay magpapakilala na ito ay kapatid ni Simon Pedro. Dahil alam naman natin pag binanggit na kilala mo ba si Pedro o Peter, of course, halos lahat kilala. Pero pag sinabing si Andres o si Andrew, marahil naririnig natin ang pangalang ito, pero hindi natin gaano kakilala. Subalit ang papel ni Andrew dito ay napakalaki. Hindi makakilala ni Pedro
ang ating Panginoon. Siguro sa ibang mga pagkakataon, makakilala pa rin. Pero sa panahon ito, binabanggit ng talata na ang unang nakakilala sa Panginoon ay si Andrew o si Andres. At siya ang nagdadala o siya ang nagdala kay Simon Pedro tungo sa Panginoon. Mapapansin natin mga kaibigan, may mga taong hindi kilala sa ating lipunan, pero ito sila ay naging instrumento para dalhin tayo doon sa paanan ng Panginoon. Hindi na kailangan ng Panginoon na tayo ay sikat, hindi kailangan ng Panginoon na tayo kilalang-kilala sa ating pamamayan. Pwede tayong gamitin ng Panginoon kagaya ni Andrew, na gamitin maging instrumento para mamahagi ng kanyang pabalita at magdala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Ito ang description kay Andrew. Ang pangalawang description kay Andrew ay sa matatagpuan din natin sa Aklat ng Juan, chapter 6, verse 5 and 9. Titingnan po natin mga kaibigan kung paano po dinidescribe si Andrew. Chapter 6, verse 5 to 9. Sabi dito sa 5. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumapit sa kanya, ay sinabi kay Filipe, saan tayo magsibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Ang background po nito mga kapatid, nung habang nangangaral ng ating Panginoon, ito ay mayroong 5,000 men. Binabanggit po na 5,000 men dito ay noong panahon ay hindi po kabilang sa statistics ang mga babae at mga bata. Ito ay sobra pa sa 5,000. Pero nung panahon ito, sabi ng Panginoon kay Filipe, saan tayo makakabili ng pagkain na maaaring ipakain sa mga taong ito? Patuloy po natin sa verse 6. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Of course, ang ating Panginoon, siya'y nagtatanong lamang dito, hindi niya alam ang kanyang gagawin, kundi maliwanag sa talata na sinasabi na upang subukin, no? Upang subukin sila kung ano ang kanilang dapat gawin. Verse 7, sumagot si Filipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sabi ni Filipe, Panginoon, kung mayroon na tayong 200 worth of penny, no? 200 dinaryong tinapay na pwedeng ibili nito, hindi pa rin sapat, Panginoon, na para pakainin ang napakaraming taong ito. Siguro sa ating kapanahonan ngayon, sa ating mga kaibigan, o nga, ipalagay natin na 5,000 men din ang nandito. Pakainin mo 5,000 men, hindi kaya. Hirap na hirap pakainin ang mga ito, napakaraming mga tao. At sa verse 8, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres. Okay, ito pong kasaysayan. Nung habang kausap ng Panginoon itong si Filipe, at ang sagot ni Filipe, hindi natin kasya itong tinapay o 200 penny na pambili ng tinapay para pakainin ang mga taong ito na napakarami. Subalit habang nagsasalita itong si Filipe, narito may lumapit na isang alagad na ang pangalan ay si Andres o si Andrew, na kapatid ni Simon Pedro. Tandaan po natin mga kaibigan, kanina po na binanggit sa talata sa John chapter 1 verse 40 to 42 na si Andrew o si Andres ang kasunod kaagad na sinasabing kapatid ni Pedro. Bakit ganon? Sapagkat hindi kilalang ito si Andrew. At para makilala siya dahil ang kanyang kapatid ay sikat na si Simon Pedro, inahentulan ang kanyang pangalan na ito'y kapatid niya. Patuloy po natin. Ano ang sinabi ni Andres dito o ni Andrew? May batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa kanyang karamihan. Kung mapansin natin dito mga kaibigan, nung sinabi ng Panginoon na saan tayo makabibili ng pagkain, sabi ni Filipe, Panginoon, hindi po sapat ang 200 denaryo para mapakain ang mga taong ito. Subalit si Andrew, bagamat alam niya na hindi sapat, pero may paniniwala pa rin siya na ang Panginoon ang mag-provide nito. At sabi niya, Panginoon, may isang bata dito na may dala ng 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sabi niya, siguro hindi ito sapat na mapakain sa karamihan. Sa verse 10, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo sa dakong yaon. Kaya nagsiupo ang mga lalaki
na may 5,000 ang bilang o 5,000 men. Verse 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Mapapansin natin mga kaibigan, dito nung panahon ito, nung sinabi ni Andrew ulit, ni Andres, na kapatid ni Simon Pedro, na sabi niya, Panginoon, mayroong isang bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Nandito, sabi ng ating Panginoon, papuntahin mo rito at paupuin niyo ang mga tao. Ibig sabihin mga kaibigan, si Andrew ang siyang nagbibigay solution sa mga nangangailangan sa panahon ito at naging daluyan para makilala nila ang Panginoon. Una, balikan po natin. Kanina ay si Simon Pedro na kanyang kapatid. Bagamat hindi siya kilala na sinasabing ito'y kapatid ni Simon Pedro, pero siya po ang unang nakita o unang nakilala ng Panginoon at siya yung nagdala kay Simon Pedro doon sa ating Panginoong Kristo. Dito naman sa panahon ito, si Andrew naman ang unang nakakita at nakakilala sa bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda. Sapagkat hindi napansin ni Felipe. Ang sabi nga ni Felipe, hindi maaari. Siguro marahil doon yung bata na yun, nakikita nila, pero hindi man ang naisip ni Felipe na maging solusyon ito sa kanilang mga pangailangan. Sapagkat, ano nga ba naman yung 5 tinapay at 2 isda? Pero nung panahon ito, si Andrew ang nagsabi sa Panginoon, Panginoon, may bata dito. Kasi alam lang ni Andrew na ang Panginoon ang siyang gagawa ng paraan from this situation sa 5 tinapay at 2 isda. Ito mapansin natin mga kaibigan, na we cannot underestimate the ordinary people even though that they were unknown, hindi kilala. Minsan may mga tao na hindi natin kilala, katulad na akin nabanggit kanina, na ito pa ay magiging instrumento, ito pa ay magiging daluyan ng ating pag-asa. Minsan po ang ating programa mga kaibigan, kami po ay isang kislap lamang, katulad ng aming binabanggit na Pastor Dan at Reverend Ed, na ito ay konting kislap lamang. Hindi po tayo kilala sa mga ibang program, kundi ang amin lamang po dito ay maging daluyan po doon sa mga taong nakakarinig, nakakapanood sa programa, na nawa ang mga ito ay magiging inspirasyon din ang mga mensahe na kanilang narinig. Dito mapansin natin mga kaibigan, balikan natin. Si Andrew ay isang ordinaryong tao lamang. Kaya nga, hindi nga kilala. Ang description para makilala si Andrew, may karugtong kapatid ni Simon Pedro. 2 beses na po, binanggit dito. At ang pangatlo mga kaibigan, kung ano ang description kay Andrew, ay sa Juan chapter 12, o John chapter 12, verse 20 to 22. Okay, basahin po natin mga kaibigan. John chapter 12, verses 20 to 22. Ganito po ang pagkasabi. 20 to 22. Mayroon ng ilang Griko na nagsiahon sa kapistahan upang nagsisamba. Ang mga ito ay nagsilapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinabi, Ginoo, ibig sana naming makita sa Jesus. Lumapit si Felipe at sinabi kay Andres. Okay, Andres naman. O si Andrew. Lumapit si Andres at si Felipe at kanyang sinabi kay Jesus. At sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay niluwalhatiin. Mapansin natin mayroong isang Griego na naghanap na gusto makita sa Jesus. At dito naman, ang unang nakilala si Felipe. Subalit sabi ni Felipe ay tinawag niya si Andrew o si Andres. At si Andres na naman ngayon ang nagdala at kasama si Felipe, nagdala sa Griego patungo sa ating Panginoon. Itong Andres na ito, the same Andres, the same Andrew, nung sa chapter 1 na nagdala sa kanyang kapatid, tungo at ipakilala si Kristo. At the same Andrew at the same Andres din na ito, na siyang nagdala sa bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda para makilala si Kristo. At ngayon naman, nung naghanap ang mga Grego sa Panginoon, ay the same Andrew, the same Andres na nagpapakilala doon sa Grego papunta kay Kristo. Mapansin natin mga kaibigan. Kaya nga po sa ating mga kaibigan na sasabihin natin, ako ay isang ordinaryong tao lamang.
Bagamat tayo mga ordinaryong tao lamang mga kaibigan, alalahanin po natin si Andrew. Si Andrew ay may malaking papel sa Biblia. May malaking papel na nakilala ni Simon Pedro ang Panginoon dahil si Andrew ang unang nakasumpong kay Jesus at dinala at sinama niya ang kanyang kapatid doon sa ating Panginoon. Nakilala ng Panginoon ang bata na may 5 tinapay at 2 isda dahilan kay Andrew. Nakilala ng Grekong ito dahil kay Andrew nakilala ang ating Panginoon. Ito lang mga kaibigan ang inspiration po natin. Hindi po sinusukat ng Panginoon kung gaano po tayo kagaling. Hindi po sinusukat ng Panginoon kung gaano tayo kagwapo at kaganda. Hindi po tayo sinusukat ng Panginoon kung gaano tayo katalino. Pero sinusukat po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating intention, sa ating puso't isipan, na minsan inaakala ng karamihan na we are just an ordinary people. But God uses ordinary people. Ngayong umagang ito mga kaibigan, amin pong inanyahan na tayo po ay yumuko sa ating panalangin. Mapapala at mabagi namin Panginoon sa oras na ito. Lubos po ang aming kagalakan sapagkat ikay napakabuti sa amin. Napakabuti po dahil ang bawat isa ay nais mo pong gamitin. Basta't kami ay handa na magpagamit sa inyong gawain. Panginoon, sa umagang ito, pagpalain nawa ang aming mga viewers. Pagpalain naman din po ang mga participants. Sa umagang ito, nawa po kami ay maging daluyan ng pag-asa upang kahit kislap ng pag-asa lamang po ang aming mga liwanag, ito ay magbibigay dulot ng kaliwanagan sa kanila sa pamamagitan ng inyong presensya. Nawa Panginoon ay tulungan ang bawat isa sa amin. Ito po hiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat Brother Dodon sa inyong inspirational talk sa umaga ito na siya nagbibigay lakas sa amin at sa ating lahat mga kaibigan. Ito po nawa ay magbibigay ng pag-asa, magbigay ng liwanag sa ating buhay upang ating harapin ngayon ang buong maghapon ng linggong ito. Sa buong maghapon ay ang pangalan ng Panginoon ang ating maitanyag, maluwalhati at mapagpurihan mga kaibigan. So Brother Dodon, magandang umaga po. Yes, good morning din sa ating mga kaibigan Brother Ed, no? At sa lahat ng ating mga viewers ngayong umaga. Brother Ed, ay baka meron tayong mga greetings dyan po sa ating screen. Okay, may mga text messages po dito Brother Ed. Basahin ko po yung greetings. Actually, kanina medyo advance po ito. At ang sabi niya, good morning from last number 344. Sabi po niya dito, good morning po. Pakibati na lang po sa mga mababait, masisipag, mapagmahal, at naggagwapuhang mga tatay ng maligayang araw ng pagiging isang mabuting ama. Okay, so ibig sabihin, no? Happy Father's Day. Yan tinutukoy niya sa mabuting ama. Actually, naman, Brad, no? Ito naman ay pwede naman kahit anong araw ay Father's Day. Pero mas maganda rin na mayroong sabay-sabay. No? Sabay-sabay na sagbati. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, lahat po ng mga fathers dyan, Happy Father's Day sa inyong lahat. At nawa ay ipagpatuloy yung pagiging mabuting ama. Kaya minsan, Brother Ed, may ano dyan may kasabihan na, although we are not a perfect father, although we are not a perfect husband, but let's try our best to be a good ones. Yes, wala namang perfect. Kahit hindi tayo perfecto, kahit hindi tayo perfectong ama o perfectong asawa, basta ang sinasabi, pagsikapan natin na maging mabuti. Importante, Brad Dodon, na kahit na hindi tayo perfectong ama, ay meron tayong perfectong Panginoon na naging modelo ng ating buhay na lagi po nating sinusundan. Yes. Naalala ko yung kasabihan niya, no, na hindi ko makalimutan yung statement ni President Duterte. Palaging pinaulit-ulit, sabi niya, I will not promise to the Filipino people that the Philippines will become heaven for them. But I will do my best to make it a paradise for Filipino people. Na ibig sabihin niya, hindi ako nangangako na maging langit man ito ang Pilipinas para sa mga mamamayang Pilipino. Pero pagsisikapan ko, maging paraiso ito sa mga Pilipino. Maging paraiso. Ganun din sa ating mga fathers, no? Although we are not perfect, but let's try our best to be good ones.
Okay, Brad, may mga greetings pa po tayo merong dyan. message dito kanina, Brother Dodon. Okay. Merong message dito kanina si Sister Jingle Osayan. Ay, okay, Sister Na Jingle. ang sabi niya, akala ko hapon pa ang program natin. Okay. Ngayon sinagot ko naman na basta umaga ay, basta linggo Basta ay linggo. umaga. Sabi niya rito, hehe, matutulog pa lang po ako. Aha. Ang ganda ng topic, sana 3:32 AM na po ako dito eh. Okay. Hintay ko rin kasi kanina kasama ko kung mag-program kami sa Light in the Dark Ministry. Wala kasi siya, masama pakiramdam. Okay. Ito po yung sagot ni Sister Jingli. Okay, si Sister Jingle, no? So, dyan po, every Sunday po tayo, Brad Ed, ay morning po tayo, no? Mayroon pa tayong mga greetings, Brad Ed? Okay, greetings naman dito ni Leah Gomez Ortega. Good morning. Yes. Okay, good morning darling. At sana batiin mo ako ng Happy Father's Day. Okay. Happy Father's Day daw po, Ate Lea. Ngayon si Nodson Liagas. Yan ang friend ko. God bless your ministry, sabi niya rin. Yes, yan ang friend ko at classmate noon sa Nagabi Adventist College, si Pastor Nodson. Actually, Pastor Nodson, nasa New Mexico, USA. Then ito naman si Sister Jeannie Len. Good morning po. Happy Father's Day. Salamat naman. Kasama na tayo doon, Brother Don. Happy Father's Day sa lahat ng mga magigiping na mga tatay. Then Max Macares, watching from Guadalupe. Siya po ngayon ay Brother Max, happy Sunday to you. Yes, thank you for viewing very much. And to those who are watching right now abroad, happy watching, and may God bless us all as we serve God faithfully. Sabi naman ni Sister Jingli Ole, Happy Father's Day po sa mga tatay. Accept lang sa mga tatay na nag-face up na ngayon. Accept na, sabi niya. Accept lang sa mga tatay na nang face up. Application yata. Okay. So yung mga tatay na nag-face up, Brad, ibig sabihin nag-change yung meron kasing application ngayon sa Facebook na kunwari, ikaw Brad, gawin kang babae. Yung babae naman gawing lalaki na ipakita doon, kaya nga face up ang tawag doon. Kasi mayroong mga tatay na pagdating doon, Brad, sa face application sa Facebook, girl na girl, doon banda, gawin kang babae doon. Uso yan ngayon, Brad. Uso yan ngayon. Uso may yan. Marami dyan banda. Actually nga, nasabi nga doon sa Faith Adventist Academy kahapon, hindi nila ko babanggitin. Sabi niya, nung sinubukan niya, sabi niya, ang ganda ko pala pag girl ako. Actually, uso po yan ngayon. Kaya, Happy Father's Day po doon. Kaya yung pang tinutukoy ni, sino po yung Si Sister Jingli. Jingle. Jingle. Okay. So yan po, binabati po natin mga kaibigan po ang ating mga viewers dito po sa lokal ng Taytay. Siyempre po si Ma'am Maricel, kasama po natin. At siyempre si Ila, kasama po natin dito sa ating studio mga kaibigan. At siyempre binabati din po natin si Sister Arlene Moreno, Sister Vicky Bagalihog, Sister Nida Villunes. At siyempre yung aking mother's doula na ngayon ay Brother Dodon, naglakad-lakad ngayon para ma-exercise yung tuhod niya. Para patuloy naman na lumakas pa rin. Then binabati ko rin si Jim, si Pat, at saka si Sheila Lo, at si Pinky, at si Jacqueline, at saka si Pidan Parcon. Brother Dodon, yes, binabati po natin yung ating mga viewers, ating mga kaibigan dyan po sa Barangay Pamantulon. Magandang umaga sa inyong lahat, especially sa family Sever, Ravenna, Matulak, Lagrada, at iba pa. So, batiin din po natin yung dyan sa Timburan, yung ating mga kaibigan at ating mga kapatiran dyan, ang family Gascon, family Iloca, Sonoron, Agnes, Martinico, Pachico, Soriano, Nilakay Soriano, naimbag nga bigat kayo. Amen. Okay. So, sa ating mga kaibigan din po dyan sa Kaniki, especially ka Ma'am Marivic Arsaga, magandang umaga Ma'am, at sa mga kasamahan po natin dyan, mga kapatiran, si Brother Henry and Sister Beth Idindin, no? At of course, Brother Edno, kay Sister Maricho Tabulod at kasama ng mga kanyang mga kasamahan dyan, magandang umaga. Minsan kasi Brother Ed ay nanonood si Sister Maricho, replay sa atin, at least nanonood po siya, kaya batiin na lang po natin ang magandang oras ng panonood. Brother kasi ganito yan kahit nasa Pilipinas, paano ngayon kung binati natin ng magandang umaga, pinanood niya gabi kasi replay na lang. Okay. Kaya tama pa rin. At minsan ayaw nawaan ng Brad kasi tinitingnan naman nila, oo nga pala, kahapon pa ito o ng umaga pa lang ito. At ngayong hapon. Okay.
Okay, so mga kaibigan, bago po natin pagpatuloy o sisimulan ang ating talakayan ngayong umaga, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin na ito po ay ihandog sa atin ni Ella Palos ngayong umaga. Narito po mga kaibigan, si Ella sa kanyang awitin. Amen. Okay, maraming salamat Ella sa napakagandang awitin. Okay, Bro Ed, mayroon pa tayong mga nais batiin po ngayong umaga. Binabati rin po natin ang ating mga kaibigan na nanonood po dyan sa Bicol Region. No? Mga barhay na aga sa inyong gabos dyan, mga tugang sa mga nagdadangog sa unom na probinsya ng Bicol Region. Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, and Masbate. Okay. Napakalapad pala ng Bicol Region, no? Oo, Bicol 6 provinces po. Anim na lalawigan. Yung Mimaropa naman sa atin dito ay apat lang. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Mimaropa, Mindoro. Ginawa lang kasi ang Mindoro ay dalawang province yan, Occidental and Oriental Mindoro. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, and Palawan. 5 po, Brad. Limang probinsya. Lima din. Okay. Kaya lang sabi Mimaropa kasi stand for Mindoro. Actually, Mindoro ay stand for dalawang provinces. Ama ay Marinduque. Marinduque. Bago Romblon, Yes. Bago pa Palawan. Kasi ang Oriental Mindoro, ang capital is Calapan City. Tapos ang Occidental is Mamburao. Then Marinduque is Buak. Then ang Romblon, ang Palawan is Puerto Princesa. Nakabisado natin Bert kasi pag nagpa-follow up kami noon ng mga requirements doon kami sa Capitol. Kaya medyo nakabisado natin yung mga capital ng bawat lalawigan. Okay. So darating mga panahon, Brother Dodon, na bagamat hindi man natin malibot yan, yung mga lugar na yan ay malibot din balang araw. Yes. Mas malayo pa kaysa dyan.
Yes. Okay, Brother Ed, no? Ngayong umagang ito, minsan po mga kaibigan, nagtatanong tayo kung ano po ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Actually, may sinasabi po, Brother Ed, no? Dito sa aklat ng Soponias, 2:3. Ito po ang bali kailangan ng upanawagan sa atin ng Panginoon. May binabanggit po Soponias 2:3. Baka ikaw ang unang nakasumpong, Brother Ed. Sa aklat ng Zephaniah. Soponias 2:3. 2:3. Sige. Yan po ay isang paanyaya sa atin ng Panginoon. Baka magtanong kayo, bakit simula pa lang paanyaya na? Ito po ay bilang dapat nating gawin, no? Ito yung sa atin ang sinasabi ng ating Panginoon. Soponias 2:3 po. Nakita mo na? Okay, Soponias 2:3. Ganito po pagkasabi mga kaibigan. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kaamuhan. Kay pala ay malingit kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. So dito, Brother Ed, binabanggit natin na hanapin natin ang Panginoon. So ibig sabihin, para makaiwas tayo, sabi ko, para makaiwas tayo doon sa kaarawan ng galit ng Panginoon. So ibig sabihin nito, hanapin natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, Brother Ed. Yes, kailangan hanapin natin yan. Kasi, Brother Dodon, ay bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yes. Siya yung author, siya yung may akda ng kaligtasan. Darating din ang araw na magsasara ang kaligtasan, Brother Dodon. Ito ay katulad din noong panahon ni Noe, na si Noe ay nangaral sa loob ng 120 years. 120 years. At pagkatapos ng 120 years, matapos na ang arka, nakapasok na ang lahat ng maliligtas, biglang nagsara ang pintuan, Brother Dodon, at dumating ang gunaw, saka pa lang yung mga tao gustong pumasok, ngunit huli na ang lahat. Kaya sa ngayon mga kaibigan, base po sa tala na sinasabi po sa Soponias 2:3, nahanapin natin ang Panginoon habang masusumpungan pa. Yes. Hanapin natin siya samantalang bukas pang pintuan. Darating ang araw, ay wala na, magsasara na po yun. Kaya sa panahon ngayon mga kaibigan, time to seek for the Lord habang siya ay masumpungan pa mga kaibigan. Dating araw, wala nang pag-asa kaibigan. Actually, Brother Ed, ang napakaganda ang offer sa atin ng Panginoon eh. Doon muna tayo sa John 3:16. Ito yung sinasabi niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Maliwanag, Brother Ed, na ang kanyang pag-ibig ng Panginoon, ito yung kaligtasan na ino-offer sa atin eh. Na ang sumampalataya lang sa Kanya. Pero minsan po ay na-misinterpret po natin ito na sinasabi natin pananampalataya lang. Pero mapansin natin na this is a free. This is a gift from God to us. Ang kailangan lamang tanggapin, alala ko, Brother Ed, na kahit gaano man kaganda ng regalo, kung ayaw mong tanggapin, hindi mabasa sa iyo. Forfeit pa rin yan. Yan, Forfeit. Nalala ko yung isang na inoferan ka ng regalo. Kunwari, ito ang regalo, sabihin mo ng ganun. Kung hindi mo tatanggapin yan, hindi mo mapapasayo ito. Pero andyan, ino-offer ko na kagaya ng kaligtasan, ang Panginoon ay nag-offer sa atin ng kaligtasan. It's a matter of free. Ang kailangan lamang natin, kunin natin ito at tanggapin natin yung kaligtasan na in-offer. Hindi lang sabihin natin, tinatanggap ko yan, na hindi natin kunin. Meron time bounded eh. Yes. Time bounded yan, kaibigan. Kaya po, kailangan po natin. Brother Dodon, basahin natin sa Tagalog yung Juan 3:19. Okay, sige po. Sapagkat kayo na lamang ng ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, binanggit dyan yung pananampalataya. Sumampalataya. Okay. So, kailangan natin ang pananampalataya, kaibigan. Pinakaunang hakbang to para makamtan natin ang kaligtasan. Yung pananampalataya kasi, Brother Ed, binabanggit dyan sa Hebrew, chapter 11. Sabi po doon sa Hebrew, ang pananampalataya ay isang paniniwala. Basahin po natin sa karagaluhan po mga kaibigan. Sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 1. Sabi ito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.
Okay, so ito yung pananampalataya. Ito ang definition ng pananampalataya, na ang pananampalataya ay siyang kapanatagan na mga bagay na naghihintay doon sa mga katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Brother Dodon, noong araw, di ba, ini-impose yung SSS. Okay, ang iba doon, Brother Dodon, ay hindi naniwala kasi umpisa pa lang. Oo, wala hindi naniwala na paano tayo maging pensyonado niya, no? Yes, Mga babae tayo ngayon. Hindi naniwala, Brother Dodon. Noong ang iba ay hindi nag-apply ng SSS. Saka Pero yung naniwala. iba ay nag-apply nung tumanda na Brother Dodon, yung mga nag-apply. Oo. May pension buwan-buwan. Yes. Eh, ganun na lamang ang pagsisisi ng mga hindi naniwala. Actually, Brett, kagaya rin niya yung tinatawag na purpose. Oo. Bago nagsimula yung purpose during the time of former President Gloria Macapagal-Arroyo, Oo. marami ding hindi naniwala. Oo. Nung sinorvey na, sabi niya, kasi hindi nila naranasan nung una pa eh. Wala. Walang ganun eh. Pero yung mga naniniwala na kahit hindi pa nila nakikita yung benefits per ed, yun ang unang naka-benefits. Yung iba tuloy na ayaw magpa-survey, hindi sila naka-beneficiary. Kaya nagtatampo na ngayon sila. Naalala ko may nagtatanong doon sa amin sa Masbate, sabi na, ako, may mga anak naman sana ako, hindi yung hanap buhay namin, ganito lang. Bakit hindi kami kabilang sa fourth phase? Tinanong ko, Bert, sabi ko, di ba may nagpa-survey man yun noon? Na-survey ba kayo? Sabi niya, oo. Tapos ano, sabi niya, ay, naalala ko pala, nung mag-survey noon, sabi ko, ay, wala, tama na, ayaw ko yan, ganyan, kasi pinaliwanag ko sa kanila, na baka maging beneficiary, kasi ito yung plan, ang ano ng gobyerno, na yung pantawid, pampamilya, ganun, purpose nga. Eh, sabi niya, ayaw ko na doon kayo sa iba. Eh, ngayon, nagsisi na siya. Sisi. Kasi, hindi man siya naniniwala. Dito mga kapatid, no, mga kaibigan, ang sabi dito sa talata, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Okay, maliwanag po dyan. Nang sinabi nung balikan natin ng John 3:16, ng ating pag-ibig ng Panginoon, sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano yung pananampalataya na yun? Yung pananampalataya na yun, yung pagtitiwala mo sa Panginoon kahit hindi mo pa nakikita yung mga mangyayari at ibibigay sa iyo. Okay. So, Brother Dodon ngayon ay, bakit naman, Brother Dodon, kailangan iligtas ng Diyos ang sanglibutan? Yes. Bakit nga ba? Okay, Yun ang ating talakayin, Brother Dodon, pagkatapos siguro ng susunod na video. okay. So, abangan niyo po mga kaibigan, huwag po kayong aalis at ating sasagutin po yan pagkatapos po ng isang awitin. Na ito po ay ihandog sa atin ng isang ating kaibigan, isang kapatid na very inspired ngayong umaga. Wala pong iba, si Ma'am Maricel Gakayan. Okay. Saan ka nabubuhay, mga kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patungo? Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw
Maraming Yes. salamat, Ma'am Maricel, no? Ang sabi doon ay, kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Oh. Kaya nga, Brad Ed, sabi doon na magpasya ka ngayon habang may panahon. Okay, Brad Ed, bago natin ipagpatuloy ay meron comment dito si Sister Jingle Usayan. Sabi niya, pa-shout out na lang po kay Pastor Mar Liano. Salamat sa pagbigay ng time sa Zoom kagabi at kay Pastor Lunar Jeff Serrano. Happy Father's Day po sa inyong lahat and God bless. Okay, binabati po natin si Pastor Dan Matulak, no? Kanina pansin po natin, Brad Ed, na siya po ay nanonood. Okay, Pastor Dan, salamat sa pag-views. Namimiss ka na namin, Pastor Dan. Actually po sa ating mga kaibigan ngayon, nagtatanong kay Pastor Dan Matulak. Si Pastor Dan po ay mayroong appointment dahilan sapagkat po si Pastor Dan ay siya po yung ating district pastor dito sa distrito ng Taytay, no? Marami po ang kanyang pinaglilingkuran ng mga ano simbahan. Mga 14 na mga simbahan Yes. ang pinaglilingkuran. Kaya mga kaibigan ay kung siya man ay wala dito sa atin, siya rin po ay naglilingkod sa iba. Yes. Kasi nung nakaraan pa, Brad Ed, no? Ay hindi na din makagalaw si Pastor Dan at kaya nandito palagi sa ating program. Kasi nung time na yon ay medyo stricto at hindi makalabas tayo sa within our jurisdiction. Dito lang tayo sa ating barangay. Subalit nung pumasok na itong tinatawag. MCQ. Yes. Ay Pwede na siya makalabas. kaya nga double time si Pastor Dan sa atin ngayon. Okay, binabati rin natin si Ma'am Noyms o Milne. Diyan po sa Saudi Arabia. Salamat po. At saka ito may message po for no. Sabi dito, Amen. Pwede pa request po ng awit tumingin ka sa langit. Salamat po, God bless. Mamaya. Okay. So, pwede po. Mamaya may mga Sino yan nag-request, brother? si Ma'am Jingle. Ah. Si Sister Jingle Usayan. Okay, maya po ito po ay alam po itong mga galing po ang mag-awit namin dito, no? Itong si Ella magaling din ito at lalo na yung kanyang trainer na si Ma'am Maricel na mukhang inspired. Meron yan, ngayong Sister umaga. Jingle, ha? Kung pwede nga, pwede na si brother doon yan, eh. Okay, alalahanin mo, Sir Jingle, si Kuya Ed, si Brother Ed, no, aawit pa yan, kayang-kaya. Pero ngayon, ipaubaya na lang namin sa ating mga singer na nandito po sa ating kasama natin. Okay? So habang pong nag-prepare po yung ating mga singer, Brother Ed, ay pagpatuloy po natin yung ating discussion ngayong umaga. Sige, ang ating discussion, brother, doon, bakit naman kailangan iligtas ang sanlibutan? Yes, so, siyempre, bakit nagkaroon ng, siyempre kung may kaligtasan, bakit kailangan iligtas? So, tingnan muna natin yung background kung bakit kailangan natin yung kaligtasan. Ano bang nangyari? Siyempre, brother Dodon, base sa kasaysayan, base din po sa Biblia, no? Mm. Ang lahat namang kaalaman ay galing sa Biblia na ang tao ay nahulog sa kasalanan. Yes. Okay? Kanilang sinuway ang kautusan ng ating Panginoon. Kaya po sila nahulog sa kasalanan at ito, brother Dodon, ang husga ng Diyos doon kay Eva at kay Adan. Ating umpisahan sa Genesis 3, Yes. 17 hanggang 19. Oh, Genesis 3:16. Hanggang 19 yan. Okay, sabi dito, sinabi niya sa babae, paramihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, mga kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. Brother Dodon, Mm. maaaring tumigil muna kundi tayo dito sa sumpang ito ng babae. Yes. Brother Dodon, noong araw ay ang babae, manganak na kahit hilot lang, di ba? Mm-mm. Oo. Sa panahon, brother Dodon, ng mga Israelita, yung panahon ng yung sila naalipin ng Ehipto, di ba inutusan ng Haring Paraon ang mga hilot na kapag lalakang ipapanganak ng mga Israelita, patayin? Oo. Pero paano nangyari, brother Dodon? Hindi man nagawa nilang patayin. Bakit kaya? Dahil sa pagpunta pala ng hilot, Nanganak lumabas na. Alam na eh. Oo. Ang instruction naman noon, doon pa lang sa tiyan, patayin. Pero Oo. pag lumabas na, walang instruction ng paraon na patayin nyo eh. Wala na eh. Oo. Wala eh. Kaya medyo meron kunting kaaluan ang panganak ng mga babae noong araw sa panahon ng Israel. Special, Yes. special na kaloob yun ng Diyos sa kanila para dumami ang lahi ng Kaya nga, Israelita. dito pala ay sinabi din sa resulta ng kasalanan Yes, oo. na maghirap. Actually, Brad, no? May tradition sa Mindanao, hindi ko na lang babanggitin kung anong grupo, Oo. na kapag nahirapan daw, firstborn baby, Oo. kunwari yung asawa mo ay nanganak, panganay, at nahirapan itong mag-labor, no? Oo. Mahirapan mag-labor, dapat katabi yung asawang lalaki. Dapat Oh, katabi. bakit? Kasi kung nahirapan,
kasi naniniwala sila sa mga sumpa-sumpa eh. Oo. Oh, para daw mailabas yung baby ng mas madali, kailangan katabi yung asawang lalaki at sampalin dito sa mukha. Oh, Yun ang paniniwala nila. Kaya Kaya prepare na prepare. Hindi naman malakas masyado, siyempre nag-labor. Ganyan kasi para daw madali. So, napaka no? medyo umipikto naman. Ayaw sa kanila paniniwala. Pero dito mga kaibigan, sinabi na ng Biblia in the book of Genesis chapter 3 verse 16 na ito po ay resulta ng kasalanan na sabi dito, pararamihin kong lubha ang iyong kalubayan at ang iyong paglilihi. Manganak kang may kahirapan. Speaking of dito, Bert, dito muna tayo, no? Kasi mayroon ako nakarelate ako nito. Sige. Noon na mayroon kaming, nung pumunta kami ng hospital, kasi yung si Shem nung maliit pa ay nagkasakit. Mayroon doong nagli-labor. Katabi lang namin yung yung tinatawag nitong yung sa mga nganak nga. Mga anak. Nakalimutan ko anong section ito. May mga section sa hospital yan eh. Mayroong Mayroong sigaw na babae. sumisigaw. Tapos kilala ko yung asawa na lalaki noon. Sabi niya, ayaw ko na daw. Ganyan. Ayaw na. Oo. Madaling salita, naman siya, nanganak talaga. Nakaraos na. Lumipas ang ilang taon, Bert. Nagkita kami ng kanyang asawa, ng lalaki. Sabi ko, kumusta na, ganito? Sabi niya, okay na. Uy, naalala ko pala, nung last time na dinala ko yung anak ko na si Shem sa hospital, na gano'n, naalala ko nung panahon na yun, ay nag-labor yung asawa mo. Ilan na yung anak mo ngayon? Sabi niya, ay 3 na doon. Ha? 3 na? Ayaw na, bago. Sabi ko, di ba panganay yung una doon, ang sabi pa nga nung asawa mo na, ayaw ko na, nakatatlo pala kayo, tawa siya eh. So ganyan mga kaibigan, no? Na minsan ay ito ay sinabi sa Biblia, ulitin natin yung Genesis 3:16. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganak kang may kahirapan at ang iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya ay pahihinuhod sa iyo. So, yun ang sumpa doon sa babae. Ngayon, Brother Dodon, ano naman ang sumpa para sa lalaki? Okay, verse 17. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. 18. 18. Ang sisipol niyaon sa iyo ay mga tinik at ang mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Brother Dodon, masaklap ito na mamatay tayo, babalik sa alabok kung saan tayo nanggaling. Ito yung sumpa, mga kaibigan ng Diyos, sa tao sapagkat ang tao po ay nagkasala. Okay. Kaya kailangan natin yung tinatawag natin kaligtasan. Yes, sapagkat hindi mo naman kailangan yung kaligtasan kung walang nangyari. Walang nangyari, no? Oo. Siyempre, paano kailangan ang rescue? Kung wala namang aksidente. Katulad ng sinasabi, paano mo tubusin kung hindi mo isinangla? Pupunta ka ng pawn shop, may nakalagay dyan, sangla, tubos. Subukan mo daw pumunta ng tubos na wala ka naman inisinangla doon. Bibigyan ka? Hindi Pero pag once naman magtubos doon, may requirements din. Nakasangla ka. So, ibig sabihin mga kaibigan, kaya may tubos kasi may isinangla. May sinangla. Kaya may kaligtasan dahilan may nagkasala. Ganyan lang po. May napahamak. May napahamak. Ngayon, Brother Dodon, ang tanong, ilan bang nagkasala? Yes, okay. Ito po, talata po natin sa Roma 5:12. 5:12. Si Adan ang nagkasala. Pero ang tanong, ilan ang nagkasala? Ilan ang nagkasala? Okay, ito. 5:12 po ng Roma. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Nagkasala. Kaya lahat po, walang ligtas po sa kasalanan, kaibigan. Lahat nagkasala. Okay, may additional dyan, Bert. Roma pa rin, size 23. 23. Sabi dyan, sapagkat ang kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
datapwat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, una doon, sa first part ng talatan ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. kamatayan. Walang ligtas, brother, Yes. mamatay ang tao. Alam ng buhay na sila ay mamamatay, di ba? Okay. So ngayon, ano po ang pag-asa natin, kaibigan? Yamang ang sanglibutan ay nahatulan na sa kamatayan. Balik tayo doon sa Juan 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang tanong, brother Dodon, ilan yung pwede maligtas? Ilan yung pwede maligtas? Kahit sino, kahit ilan. Yes, kahit ilan. Basta mananampalataya kay Kristo Jesus. na pinapagligtas. Okay. Ngayon, mga brother Dodon, kailan ba ang kaligtasan? Pwede bang sa sunod bukas? Pwede bang sa sunod buwan, sunod taon, o kailan ba? Okay, Brother Ed, sasagutin po natin yan. Ah. Matapos ang awitin na ihandog sa atin ni Ella. Okay? So, pakinggan po natin mga kaibigan, ang awiting ito na ihandog po sa atin ni Ella Palos ngayong umaga. Okay. There is peace to bright when we learn of me. For the love
Okay, salamat Ella sa napakagandang awitin po natin. Okay, may comment po dyan, Bro Ed, si Sister Jigger, no? Okay, basahin po natin, Bro Ed. Sabi niya rito, nawala tuloy ang antok niya sa kapanonood. Okay, salamat Sister Jigger, no? At least, nawala daw yung antok niya. Okay, binabati mo natin, Bro Ed, no? Ito yung ating viewer, si Dayan Sibwa and Annabel Coronia. Ito si Dayan ay nasa Tiwil, nyo ibahay, dito sa El Nido. Then si Alizer Aligam, ay from Masbate ito. From Masbate. Then itong si, may pumapasok po dito kanina, sabi po natin ulit, Mel Zamora. Okay, si Mel Zamora po ay nanonood sa atin ngayon. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, katulad po ng ating binabanggit na kung gusto nyo po magpadala ng inyong mga katanungan at prayer request, o di kaya po ay greetings, pwede nyo po ipadala sa numero na ito kapag kayo ay Smart and Token Text Sun subscribers. Ang numero inyong padalahan ay 0907 1892900. At kung naman po sa ating TM and Globe subscribers, pwede nyo po ipadala ang inyong mensahe at ang inyong mga katanungan at ang inyong mga prayer request dyan po sa 0936 4907964. At sa ating mga kaibigan, para madali, ay pwede nyo i-type sa inyong screen ang inyong mga mensahe at ating pong basahin ang mga ito. Okay, pagpatuloy natin po ito, ang ating discussion. Okay, Brother Dodon, bago po natin sagutin ang tanong na kailan pwede natin tanggapin ang kaligtasan, bago po natin sagutin yon, ay atin mo nang patuloy po na expound ang kasalanan na naganap ng tao. Yes, okay. Okay, dito po sa Roma 3:22 hanggang 26, ito po ang sabi. 3:22. 3:22. Okay, basahin natin po natin. Okay. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, Brad? Yes. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad na kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos nasa kay Kristo Jesus. 25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. 26. At sa pagpakilala aking sinabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Okay. Kay Kristo. So, ito mga kaibigan ay tanging pananampalataya lamang ang ni-required ng Yes. Brother Dodon para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. No, pananampalataya lang. Kaya katulad ng binanggit natin doon na Brad, no? Na ang definition ng pananampalataya, balikan natin po doon sa Hebrew 11:1. Oo. Ang pananampalataya ay isang kapanatagan o paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi nakikita. Pananampalataya, no? Katulad ng naniniwala ba tayo na may Diyos? Nakikita mo ba? Actually, hindi natin nakikita, pero naramdaman natin dahil sa ating pananampalataya na nandyan palagi sa ating piling ang Panginoon. Oo. Kasi yung sinasabi, may mga tao kasi, Brother Dodon, na ang sabi na, saka na lang ako magsimba kung medyo matuwid na ako. Kasi sabi ng mga tao ngayon, kami ay talamak sa bisyo. Meron kami, meron kaming, lahat na bisyo meron. No? Yung alak, babae, sugal, sigarilyo, sabong, ano man, nightclub pa. Kaya ang sabi nila, saka na lang ako babalik, saka na lang ako mananampalataya sa Panginoon kung medyo mabait na ako. Brother Dodon, tama ba yan? Actually, Brad, no, parang ospital yan eh. Sabihin natin, saka na ako pupunta ng ospital pag hindi na ako nagkasakit. Parang ganyan. So, ibig sabihin mga kaibigan, wala pong pinipili ang ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin, mas lalo tayong lalapit sa Kanya. Mas lalo tayong pupunta doon sa ospital kapag may karamdaman. Actually, Brad, pwede naman tayo pumunta doon magpa-check up eh. Di ba? Oo. Kaya nga po yung pagpunta natin sa simbahan, it's a matter of check up every day kung kumusta yung kalusugan natin spiritually. Pero kapag tayo may karamdaman, lalong-lalo talaga, required po talaga yan.
na tayo pupunta doon sa ospital. Kagaya rin ng ating sa pagsamba. Hindi ibig sabihin na palibhasa ikaw ay makasalanan, nakagawa ka tawag ito, matinding kasalanan ay hindi ka napupunta. Hindi. Lalo tuloy, Brad, napupunta tayo doon para tayo magsisi sa ating kasalanan at huwag na nating ulitin gawin ang ating ginawa. Kasi yan po yung kaligtasan na ating hinahangad o ating ninanais na makamit at makuha natin sa Panginoon. Katulad din ng isang pasyente. Mm. Sabi ng isang pasyente, Dok, gusto kong magkaroon ng magandang kalusugan. Mm. Ay, hindi pala. Doktor pala yung brother doon. Mm. Doktor ay pumunta doon sa doktor pumunta doon sa pastor. Mm. Sabi niya, kailangan kong hindi. Gusto kong hindi magkasakit, pero ayaw kong mag-exercise, ayaw kong uminom ng gamot, ayaw kong uminom ng sariwang tubig, ayaw kong tumigil sa paninigarilyo. Paano ko magawa na magkaroon ako ng magandang kalusugan? Yun ang mahirap. So, hindi po pwede mga kaibigan, di ba? So, ganun din, ang sabi din ng pastor, ang sabi niya, kailangan din sa isang mananampalataya, kung gusto magkaroon ng malusog na pananampalataya, kailangan mong magbasa ng Biblia, kailangan mong manalangin, kailangan mong mag-share. Ganun lang po yung kaibigan sa mga taong may mga kasalanan. Hindi hadlang ang kasalanan mo para lumapit kay Jesus. Yes. Hindi hadlang ang iyong bisyo para hindi ka lumapit kay Jesus. Ito'y panahon. Ito kaibigan ay isang karanasan ng isang magnanakaw na nakabayubay sa cross, kasama ni Kristo doon sa Kalbaryo sa cross na nabayubay. Mm-hmm. Hindi na siya pwedeng gumawa pa ng mabuting brother doon. Kung siya man ay magnanakaw, hindi niya na pwedeng bayaran muna ang utang niya para maligtas brother doon. Tama. Oo. Kaya, mga kaibigan, anuman ang iyong kasalanan, merong panawagan ng Panginoon Merong panawagan sa Isaiah 1:18, brother doon. Okay, so Isaiah 1:18. So ito po yung panawagan sa atin mga kaibigan, no? At sa ating mga nanonood ngayon. Kung mayroon po kayong mga Biblia, buksan po natin sa aklat ng Isaiah 1:18. Sabi po rito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman magiging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Okay. So, Brother Dodon, isang malaking karapatan, privilege, mga kaibigan, na ang Diyos ay mayroong panawagan na tayo ay lumapit sa Kanya at mga katuwiranan. Ang sabi Yes, mo. oo. Ano man ang mga reasons mo, kaibigan, ano man ang mga dahilan mo kung ikaw ay iyong nagawa ang mga kasalanan ito, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Yun ang maganda. Yun ang napangano doon. Oo, ang Diyos makikinig Kasi dito Brad, sinabi gaano pa kapula ng kasalanan, paputiin niya ng kakatulad ng niebe. Niebe. Ang niebe ay halos, mas maputi pa to sa ice o yellow. Kristal O kristal kasi ito masyado Kaya, mapapansin natin talagang puting-puti, Brad. Kaya, walang imposible sa Panginoon kapag tayo lumapit lamang sa Kanya at ating italaga ang ating sarili o ating buhay sa Kanya. Italaga natin, kaibigan, ang ating sarili sa Kanya. Kaya ito yung kaligtasan, bro. Ito yung napakahalaga. Yung word kasi na kaligtasan, save. Iniligtas ka Actually, hindi mo ito pinaghihirapan Ang kailangan mo na dito, i-accept mo lang it's a matter of gift. Yeah. O katulad nung, kunwari, munti ka ng lumubog. Yung meron ko naaalala na mayroong isang bata na muntik ng malunod ba? Kasi naligo sa dagat. Mayroong dumating doon na nag-rescue at iniligtas siya. So kaya siya ay nabuhay. Ang ibig sabihin niyan, kung hindi pumunta doon yung isang tao para iligtas, hindi talaga siya maliligtas. Kasi hindi siya marunong lumangoy Hindi siya marunong lumangoy. Kagaya sa atin din. Kahit ano man gawin natin sa ating sarili, kung walang Panginoon na handang magliligtas sa atin, ay wala tayong magagawa. Pero buti na lang, Brad, na ito ay kailangan natin mananampalataya sa Kanya. Katulad ng pagliligtas ng na kailangan din ang taong ito ay magtiwala doon sa nagligtas sa Kanya. Ayos, kailangan may tiwala din sa tagapagligtas. Kasi minsan kung wala siyang tiwala na magligtas sa Kanya, lalo siyang palubog silang dalawa. Hindi ka maniwala. Hindi ka maniwala. lang. Kung wala kang tiwala doon sa taong magligtas sa iyo, hindi mo siya susundin. Hindi maligtas kasi una-una doon yung tiwala at pananampalataya. Yes. Matapos na iligtas ka ng tao na yon, ibig sabihin doon, kailangan mong gawin na mapasaya mo yung tao na rin na yon. Brother Dodon,
ang isang pinakamalaking halimbawa ng kaligtasan, yung si Barabas. Yan, oo. Si Barabas, na sa akala ni Pilato ay mas piliin si Kristo para iligtas. Si Barabas, Brother Dodon, na ang nailigtas at kapalit ni Kristo. Yan, oo nga, no? Ngayon, Brother Dodon, ang tanong, nagreklamo ba si Jesus na si Barabas tuloy ang iligtas at siya ang patayin? Wala. Diba? Kasi si Barabas man, kaibigan, ay karapat dapat din sa kaligtasan. Yes, oo. Kaya kaibigan, anumang kasalanan meron tayo sa buhay natin. Merong Kristo na namatay para sa iyo na tinubos ang iyong kamatayan, kaibigan. Ngayon, ang tanong, Brother Dodon, sagutin natin. Oo. Yung kailan ang kaligtasan natin tanggapin? Okay, sasagutin natin, Brad, matapos ang isang awitin. Ay, isang awitin na. Okay, Sige. dahil song na naman, no? Sa ating awitin. Okay, ganito na po. Yung ating magbibigay ng tayong bilang, si Ma'am Maricel Gakayan, no? Nagbibigay sa atin ng tayong bilang ngayong umaga. Okay, so, si Khalid Palos, ang magbibigay sa atin. Bago po yan, ay batiin muna po natin yung ating mga viewers ngayong umagang ito. Okay, Brad, ito may, okay, maya, dito po yung ating mga, Okay, pinabati ko po ang aking pinsan dyan po sa Washington, D.C. na maaaring sila ay, kung hindi man ngayon ay mapapanood nila, si PC Grenlo at siyempre yung aking kapatid din po dyan sa Illinois, Chicago, si Willie Hortaleza at saka si Ate Chet at siyempre si Lovely at saka si Gig na ngayon ay nandyan po sa Illinois, Chicago. Binabati ko rin po ang aking mga pinsan dyan sa Santo Niño, Pagadian City, si Nancy, si Denden, si Loloy, at iba pa na mga pinsan, si Jim Marcolino, at siyempre si Uncle Dincio, si Uncle John Obidencia, at siyempre si Mandy, na ngayon po ay nandun po sa lugar natin, dyan sa Pagadian City. Maayong buntag sa inyong tanan o punta na amo sa maayong panglawas. Okay, binabati natin, Brad, yung ating mga kaibigan dyan po sa palengke, no? Na malengke, ang iba po sa atin dyan ay nag-review sa ating program. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At of course, sa ating mga traffic enforcer at sa lahat po ng ating mga frontliners, no? Isang pagsaludo po sa inyong tawag ito, sa inyong kagitingan. Yan. Okay. So doon sa mga tatay na frontliners, Happy Father's Day at salamat at nawa kayo bigyan ng Panginoon ng magandang kalusugan. Okay, ngayon, Brad, ang magbibigay po sa atin ng tanging bilang ay si Khalid Palos ngayong umaga. Bigay po natin, mga kaibigan, ng panahon kay Khalid sa kanyang awitin. Okay. Before I look for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. But I never thought I find your gift of a lifetime. That's what he gave. Your life was enough, my life to save. Turning my song of tears to an anthem of praise. The gift that you gave is a gift of a lifetime. It's more than just your hand of blessing.
Amen. Maraming salamat Kalib sa napakagandang awitin. A gift for a lifetime. Okay, Brother Ed, no? Ay meron tayong greetings pa rito from Ming Antonio. Sabi niya, watching from Bicol, Mabalacat City. Okay, ang Mabalacat City is part of Pampanga, Brother Ed. Oo, so meron tayo dito. Ito po ay, sabi niya ay, siguro po ay ito ay na-share ni Sister Jingle. Kasi nag-ano din siya nag-greet siya kay Sister Jingle po dyan. Okay, salamat Sister Jingle sa iyong pag-share ng ating broadcast na live streaming ngayong umaga. Okay, binabati natin ang ating mga kaibigan dyan po. Actually, meron tayong mga viewers dyan sa Mexico, Pampanga, Brother. Si Bardinol Santiago sa New Mexico, USA. Pero ngayon ang ating viewer ay yung binabati natin si Sister Meng Antonio dyan sa Bicol, Mabalacat City sa Pampanga. At binabati rin po natin ang ating mga kaibigan dyan na nanonood. Actually, meron tayong mga kilala dyan, bro. Nakalimutan ko kung saan sa Pampanga sila. It's a part of Angeles yata. Yung Kiambao family. Kasi yung aking pamangkin ay nakapag-asawa dyan ng Kiambao. No, dyan sa... Kiambao apelido. Mukhang popular na apelido. Oo. Si Kiambao kasi isa sa mga Miss Universe noon. Si Miriam Kiambao. So, hindi ko alam kung related ba ito doon. Meaning ay mga mukhang Miss Universe din yung mga pinsan mo doon, no? Ang babae yung aking pamangkin, ang lalaki nakapag-asawa, yung Kiambao yung lalaki. Kiambao yung lalaki. Pero siyempre, Kiambao, mukhang Miss Universe yung mga mukha din. Siyempre, mukha niya na mukhang Miss Universe din. Yes. Okay, Bernardo, bago natin magpatuloy para ito po ay makakarinig muna po tayo ng another song muna. Ito po ay handog sa atin ni Ma'am Lalaine Ravena ngayong umaga. Okay, itong mga singer natin ngayon, Bernardo, at sa ating mga viewers, mukhang inspired po sila ngayong umaga. Lalo na po itong si Ma'am Lalaine at si Ma'am Maricel. Inspired po sila. Hindi po sila expired. At of course, si Ella din, no? At si Kalib. Actually, those who are watching abroad, especially in Thailand, and who enjoyed watching and listening, viewing, through singing. So don't forget to watch every day because you are free in Wi-Fi. You have free internet in that place, especially in Thailand. So enjoy watching in our videos. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Ma'am Lalaine Ravena for his her song. Yes, for this morning. Her song.
Amen. Maraming salamat, Ma'am Lalaine, sa napakagandang awitin. Okay, Brother Ed, at sa ating mga viewers, binabati rin po natin si Menesto Panagsagan. Actually, si Betty ito. Betty Panagsagan, na kapatid ni Ma'am Nitz, na nasa Nabutas po ngayon. At syempre, kapatid din yan ni Ma'am Lani. Tama? Oo, kapatid niya sila. Sila tatlo. Actually, kasama po ni Ma'am Leonor yan dati. The same church na po sila. Yung kapatid ni Ma'am Nitz at si Leonor, magkasama, makakilala yan sila sa Nabutas. Okay, Brother Ed, may mga greetings na batiin po dyan. Okay, batiin din po natin si Mini. Mm-hmm. Si Ma'am Milen, no? Mm-hmm. Magandang, Milen Lopez to, magandang maga po sa iyo, Ma'am Yes, Milen. At sana patuloy kang manonood sa ating program, WSP or Kislap ng Pag-asa. Yes, So ngayon mga kaibigan, bago po natin sagutin kung kailan po kailangan ng kaligtasan, atin mo na itong hayan dito po sa Efeso 2:8 at 9. Brother Dodon. Na ang sabi po rito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, walang gawa, Brother Dodon, na kailangan para maligtas. Talagang kaloob po kasi ng pag Diyos. sinabing kaloob kasi, Brother Ed, it's a matter of gift. Walang regalo na sabihin mo, sige, bibili ako ng regalo ko sa aking sarili. Pero minsan may narinig tayo ng ganyan. Pero kung binili mo, it's not really a gift. Ang gift po ay hindi mo binili. Wala kang ginawa doon, kundi tinanggap mo lang siya. Ganyan yung regalo. Pero pag binili, Brother Ed, tulad na sinasabi, pabili nga po ng regalo ko. Hindi na yung regalo. Walang binibili na regalo. Wala na yun. Hindi na yung regalo. Bili na yun, hindi yung regalo. Yes. Pero samantalang maliwanag dyan, ang kaligtasan ay kaloob. Kaloob ng Diyos. Na walang, ito, talatang 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmamapuri. Yes. So, hindi kailangan gumawa ka muna para maligtas, brother. Yes, hindi. Kasi sinabi dun sa Isaiah na our righteousness, Jeremiah ba yun? Our righteousness is like a filthy rags upon the presence of God. Yung ating katwiran ay kagaya ng isang maduming basahan sa harap ng Panginoon. Maliban, Brother Ed, na madumi pa, basahan pa. Yung ganyan ang ating katwiran. Kung gagawin natin, hindi natin kayang linisin ang ating sarili para tayo ay maging mabuti. Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon ng kaligtasan na hindi na natin naliban doon sa mga gawa. Hindi na natin kailangang pagtrabahuan pa itong kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Yes, Kailangan lamang tanggapin yung biyaya o yung kaloob na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, ito yun ay ang kaligtasan ay kapag hindi natin tinanggap, ma-forfeit din ito. Parang ganito rin, Brother Ed. Gusto ko kitang bigyan ng cellphone. Yes, okay na. Ganyan yan. Tapos, kung ayaw mong tanggapin yan, sige. wala akong magagawa kasi nasa sa iyo na ang pagpapasya na kailangan mong gawin, mananampalataya ka na binigay ko to sa iyo. Sabihin ko, saka na lang muna. Pwede ba yan? Kung saka mo lang muna, paano nagbagong isip ko? Dumating ang panahon ngayon na in-offer ko sa lahat. Hindi naman, lahat naman ito. Kunwari lahat dyan na nanonood. Sabihin ko, okay, bigay ko to sa inyo. Ikaw yung mas malapit. Okay. Ayaw mo tanggapin na meron doon ko na ibigay. Pero ang kaligtasan naman, offer sa lahat. Kung tanggapin ang lahat, insufficient grace ang ating Panginoon. At saka, Brother Dodon, package pa naman ng kaligtasan. Atin mo ng pansinan, mga kaibigan, bigyan na ito sa gawa. 16, 30 at 31. Yes. Okay, eto. Gawa, 16, 30 at 31. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Yes. Talagang Nagtatanong kung anong gagawin para maligtas. At saka yun din na kailangan natin lahat, mga kaibigan. 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Yes. Kasi sa pananampalataya, Brother Ed, ang sinabi doon, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at ang iyong sambahayan
Ay maliligtas. kasama mo. Yes, oo. Yan lang ang sinabi ng Panginoon. So, ang pananampalataya, kung mayroon kang pananampalataya, ibig sabihin, pagkatapos mong mananampalataya, tanggapin mo yung kaloob na bigay ng Panginoon. Tanggapin mo. Tapos tanggapin mo yung obligation mo na narapat sa Panginoon. Yes, oo. Ganon siya. Unahin mo muna yung pananampalataya. Kagaya ng isang mag-sweetheart girl eh. Sabi nung nanay, bumili ka muna ng asin dyan sa tindahan, sa harap. Sabi nung kapagod man dyan dyan kainit-init. Maya-maya nag-text yung sweetheart. Kita tayo sa plaza. Yung plaza girl 1 kilometro. Kailangan lakarin. Kabilis ng binata pupunta doon kasi... Pero yung tindahan malayo. Ha? Yung tindahan malayo. Napakalapit lang. Paglabas lang ng bahay, andyan na sa harap. Malayo nga kahit malapit. Pagkatapos, yung 1 kilometro na plaza, nandoon yung sweetheart. Andun, kabilis. Ang tanong ngayon, alin yung mas malapit? Ang tindahan o ang plaza? Para sa kabataan na ito, ang malapit, yung plaza na 1 kilometro, malayo yung tindahan na 1 tipa lang halos ang pagitan nila. Bakit? Wala siyang pag-ibig doon. Wala siyang pagnanasa. Wala pag-ibig siya doon. Kagaya ng pananampalataya. Sinabi ng pananampalataya, nasabihin natin, may pananampalataya tayo, pero pag wala naman tayong pag-ibig na gawin ang sinabi ng Panginoon, yung pananampalataya na yan ay patay. Okay. Brother Dodon, sinabi mo kanina na yung sarili nating katwiran ay marumi, di ba? Na katulad ng basahan. Pero ito lang solusyon, Brother Dodon. 1 Juan 1:9. Yes, 1 Juan 1:9. Okay, basahin po natin, 1 Juan 1:9. So, ito po pagkasabi mga kaibigan, 1 Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Package patawarin. May package pa. Linisin ang ating mga karumihan. Yes. Kaya ganyan ang Panginoong Hesus maggawa. Ganyan ang kanyang gagawin sa buhay mo, kaibigan. Patawarin ka na sa kasalanan mo at linisin pa ang ating mga karumihan. Ito napakaganda ng Panginoon. Kaya balikan natin yung talata natin binanggit kanina na John 3:16 Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, At isa pa rito, kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Kasi sinabi nga doon sa talata, na our righteousness is like a filthy rags upon the presence of God. Na ibig sabihin yung ating katwiran ay kagaya ng isang maruming basahan sa harap ng Panginoon. Pero, bagamat gaano karumi ng ating katwiran, kapag, sabi ko sa 1 Juan yung binasa natin, 1:9, kung sinasabi natin, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. Amen. At, sabi pa tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakagandang balita ito, bro. Ito yung magandang balita sa kaligtasan na ating gagawin. Wala na tayong dito Wala na tayong gagawin pa, kundi pananampalataya lang. Yes, oo. Hindi sa pamagitan ng gawa. Yes, hindi sa pamagitan ng gawa. Ang gawa, to be followed na lang, response na lang yan, na ikaw na nampalataya sa Panginoon. Yes, Kaya nga sabi ng iba, ibigin mo muna, maging sweetheart mo muna kayo, kasi lahat ng, ibig sabihin, kung anong gusto mo, gagawin niya na yan. Gagawin niya. Kaya sasabihin ako, sige, ganito, hindi yan susunod. Mabigat yan. Kaya nga mga kaibigan, yung pagsunod sa Panginoon ay hindi yung requirements para maligtas. Pero yun po ay resulta, bunga na tayo na nampalataya sa Kanya at tinanggap natin yung kaligtasan. Yung pagsunod sa Panginoon, resulta lamang yan sa ating pagtanggap ng biyaya ni Kristo sa atin at pananampalataya natin sa Panginoon. Okay. Okay, Brian, bago natin pagpatuloy, ito na po yung tanging bilang na requested by Sister Chingal na pinamagatang tumingin ka sa langit. Narito po mga kaibigan, ang magbibigay nito ay si Ma'am Maricel Gakayan ngayong umagang ito.
Okay, yan po mga kaibigan, tumingin ka sa langit. Kailangan po natin tumingin sa langit sapagkat wala na pong ibang makapagpagaan ng ating kalooban kung tayo po ay tumingin sa langit. Ang lahat ng bigat ng damdamin ay gagaan po yan at atin pong maranasan ang pagiging malapit sa Panginoon. Bakit ka nalulumbay? At bakit ka nalulupaypay? Ang lahat di ba tapos? Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mo ang sariling krus at susunod ka sa Kanya. Siyang tanging buhay mo, puso niya ay para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagtatakbo ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nanunulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit mananaig pa rin kung siyang iyong susundin. Sarili mo'y huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang Kanyang awat biyaya ang siya mong kanlungan.
Okay, maraming salamat, Ma'am Maricel, sa inyo pong inawit na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Tumingin ka sa langit sapagkat ang kaligtasan ay nariyan ng mga kaibigan. Kung ang mga pagsubok, mga kahirapan ng sanlibutan ay maranasan, wala pong ibang payo ay tumingin sa langit. Yes. At ang lahat ng bagay ay maging malinaw para sa iyo at para sa akin, kaibigan. Okay, so Brad, no? At salamat din kay Sister Jingle. Yes, siya po ang nag-request ng awitin na yan na tumingin ka sa langit. Okay, Brad, ipagpatuloy natin at the same time conclusion na po natin kasi ang ating pong oras ay dumating na po tayo sa alas 10. Pero pagpatuloy po natin at the same time conclusion po na natin ngayong umaga. Okay, pagpatuloy natin, Brad, na itong kaligtasan na ito, no? Na in-offer sa atin ng Panginoon. Ulitin natin, it's a matter of free. Libre. Libre. Hindi katulad ng Brad na may mga promong free ngayon sa iba. Pero maya-maya, hindi pala libre. Nalala ko yan, Brad, no? Yung sa sasakyan, doon parting magbibiyahe ng from Manila, going to Bicol region. Pagdating dyan sa Alamenos, Laguna, may akyat yung Brad na sabi, patikim. Ganyan. May yung patikim ng yung mga tinda. Patikim. Libre daw, libre. Free test. Free test. May free test diyan banda, pagkatapos bigyan ka ng libre daw. May iniwan doon na isa. Akala mo libre pa rin 'yon. May tinikman mo, may naningil. Kasi ang libre yung maliit lang, pero bibigyan ka ng maliit at malaki. Ang patikim talaga yung maliit yung libre. Oo, pero hindi niya sinabi na ito lang yung libre. Mamaya, sabi niya, okay, patikim. Libre po ito, patikim lang po. Bibigyan yung parang candy na maliit. Bibigyan ka doon, tapos mayroon ilagay doon na nakabalot tuloy na kunti. Akala mo libre. Kinain mo rin, akala mo libre. Titikman doon. Pero ako naman, bibili naman din talaga. Pero mayroong iba doon ba na nabuksan nila ng gano'n. Sabi, ma'am, ano po yan? 35 pesos. Ha? Akala ko libre. Yan na po maliit. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Akala ko libre. Mayroong mga ganyan. Pero mayroong mga misleading, Misleading yan. Misleading na ang libre maliit. Para matempt ka doon, nababayaran mo. Sige nila, kaya naman na binuksan mo yun. Na gano'n. So, pero ang kaligtasan sa ating birth ng Panginoon, ay hindi po gano'n. It's absolutely free. Okay, patuloy natin birth. Kaya kaibigan, talaga pong kailangan natin lumapit sa Panginoon. Ano man meron tayo, ano man kalagayan meron tayo, ano man kasalanan meron tayo, lumapit tayo sa Kanya, mga kaibigan. Pero bago po natin basahin ang talata mismo, kung kailan po natin kailangan tanggapin ang kaligtasan, basahin mo natin itong 22:11 ng Apokalipsis. Na ang sabi rito, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Kaibigan, ito po ang mangyayari kapag magsara na ang pinto ng awa. Pag magsara na ang kaligtasan, kapag ang lahat ng mga malaligtas ay maligtas na, at lahat ng mga tatakan para sa kanilang langit ay matapos na. Ito na po yung mangyari, kaibigan. Na kung ikaw ngayon ay nagpabaya sa iyong mananampalataya, nagpabaya ka sa buhay mo, kaibigan, at hindi mo dininig ang salita ng Panginoon ng kaligtasan. Hindi mo lagi mong tinanggihan ang paanyaya, lagi mo hindi pinakinggan ang panawagan ng mga mangaral sa iyo, kaibigan, ay talagang ito ang mangyari na ang liko ay magpakaliko pa, ang masama ay magpakasama pa, lalo wala na pong pag-asa. Ngunit ang mga nasumpungang banal ay lalo pang maging banal, at ang mga matuwid sa panahon niyan sa pagsara ng kaligtasan ay maging banal pa, mga kaibigan. Kaya po, ang payong mga kaibigan, dito po sa 2 Corintios 6:2. Basa na po natin. Ang sabi dito, mga kaibigan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Hindi bukas, hindi sunod linggo, hindi sunod buwan, hindi sunod taon. Ngayon, kaibigan, bakit po? Marami pong problema. Kung ipagbukas mo ang kaligtasan, anong malay mo? Bukas, pagising mo ay patay ka na. Ang buhay ay hindi natin hawak. Ang buhay ay hindi po natin angkin, kaibigan.
Kaya kailangan ipasigurado natin ang buhay natin kay Kristo na may akda ng walang hanggang kaligtasan. Hindi bukas, hindi sunod linggo, hindi sunod buwan, hindi sunod taon, kundi ngayon, kaibigan. Okay, salamat Brad. No? Sa ating mga kaibigan, ating mga viewers po, ang kaligtasan ng Panginoon, katulad ng ating binanggit po kanina Brad, ito ay libre. So, kung libre ito, wala na po tayong kailangang gawin pa sa ngayon. Kaya nga, tanggapin na natin ang kaligtasan at isakabuhayan ang kaligtasan ng Panginoon. Baka darating ang panahon na wala ng panahon na tayo tumanggap nito sapagkat kunwari ay kinuha ng ating buhay. Wala ng pagkataon na tayo ay magsisi pa sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ang panawagan sa atin ngayong umagang ito, kapatid, kaibigan, naming mga nanonood at nakikinig sa programang ito, tanggapin po natin ang kaligtasan na in-offer sa atin ng ating Panginoon. Dahil libre naman ito. Ito ay biyayang kaloob na galing sa ating Panginoon. Amen. Okay, so mga kaibigan, ngayong umagang ito ay nadako na po tayo, Brad, sa ating panalangin. At salamat po sa ating mga viewers ngayong umaga. At tayo po mga kaibigan ay yumuko sa ating panalangin. Mapagpala at mahabagin ng Panginoon, sa umagang ito lubos po ang aming kagalakan sa inyong pag-aruga sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagagalak sapagkat ikaw ay napakabuti sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat na sa kabila ng aming pagkukulang at pagkasala, ikaw po ay nangako at nag-offer sa amin ng kaligtasan. At ang iyong pangako at gahano man ito, kapula ng aming kasalanan ay iyong paputiin kagaya ng niebe. Marami ka pong pangako, Panginoon, na ikaw ang magpapatawad sa aming mga kasalanan at iyo itong lilinisin kapag kami ay handang lumapit at handang magsisi sa lahat ng aming kalikuan. Ngayong umaga, Panginoon, tulungan po ang aming mga kaibigan na nanonood sa oras na ito. Marahil ang iba po sa kanila ay mayroong mga suliranin na naging sagabal din po sa kanilang mga isipan. Nawa, Panginoon, ay tulungan din ang bawat isa sa kanila na mananampalataya na ikaw lang ang Diyos na maaaring lapitan at magbibigay solusyon sa kanilang nadarama. Lalo na, Panginoon, sa aming mga kaibigan sa abroad at dito sa bansang Pilipinas na sila po ay nagugulumihanan sa pandemic na naranasan sa buong mundo. Panginoon, iligtas niyo po kami. Tulungan kami na maging matatag at manatili ang aming pananampalataya sa iyo na kahit anuman ang mangyari, nandyan ka lang sa aming tabi at ikaw ang Diyos at dakilang doktor na maaaring magpagaling ng anumang mga karamdaman. Sa umagang ito, Panginoon, pagpalain din po ang mga pamilya, ang mga father, ang mga tatay ngayong umaga. Nawa, Panginoon, kami po ay minsan ay nagkakamali. Hindi po kami perpektong tatay at hindi perpektong asawa. Subalit kami po ay nagpapasalamat na kami po ay may perpektong Diyos na bilang nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin. Na kahit sa aming kalikuan, kahit sa mga minsan ay nagkakamali, ay nariyan ka at ikaw ang nagiging instrumento at ikaw ang nagiging gabay sa bawat isa. Pagpalain din po ang mga nanay at ang kanilang mga anak kung sa amang pamilya na pabilang ngayong umaga, lalong-lalo na po sa mga nakikinig at nanonood po sa programang ito. Pagpalain ang bawat isa sa aming Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Marahil ito naging sagabal sa inyong harapan na kami ay hindi makausad sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa inyong pangako, sa inyong bugtong na anak na inyong ibinigay sa amin para magkaroon kami ng kaligtasan at dahil diyan, kami po ay may pag-asa sa inyong biyaya na ipinagaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, ngayong umaga, pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito po ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong panonood sa ating programa. Bukas po ulit ay makakasama niyo po ulit kami
alas 2 hanggang alas 4 na po tayo ng hapon pag Monday to Saturday. Pag Sunday lang po, tayo po ay magkasama-sama alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Okay, ngayong umaga ito mga kaibigan, kasama niyo po si Brother Ed Ortaliza at ang inyong lingkod si Brother Donald Labisto. Kami po ay magsasabing Mabuhay and God bless po sa ating lahat. Father